Good day Philippines, good day all over the world again. This is Kuya SMB. Kumusta mga Katikram community? Ating pag-uusapan ngayon regarding sa mga anik-anik na issue nangyayari na naman ngayon. Hindi talaga mapakawalang issue na yan. Hindi talaga mapigilan ang issue na yan dito sa Tekram community. So ngayon nagkaroon din ng issues regarding po doon sa pagbaba ng views ni Tatay Tekram, of course, yung hindi umaangat yung kanyang subscribers. Yung ating pag-uusapan ngayon punto por punto. Miguel Love shoutout muna sa aking mga kaibigan na Tekram vloggers na nandito ngayon. Miguel Love shoutout po sa inyong lahat. Bigyan lang po natin ng reaction nito dahil nakapag day off si Kuya SMB. Nandito ako sa aking bid space. Nag-bid space siya lang kasi ako dito. Kaya sinsya na po sa aking background view na medyo may kalendaryo, may nakasabit na jacket. Anyway, we go back our content. Ngayon mga Katekram, ating pag-uusapan regarding po doon sa issue na po yan, na alam naman natin na grabe yung grounded, what I mean, do you mean grounded issues na nangyayaring nakaraang taon 2025 between Dave Manalastas and of course Tatay Tekram. Dahil lang ang kanilang hidwaan regarding po doon sa sponsor. Kahit naman po saan mga Katekram, yun talaga ang mentos, ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, dahil po sa mga anik-anik na mga sponsors, even sa mga vloggers katulad ko na medyo maliit, YouTube small YouTube creator. Hindi talaga po yan maiwasan mga ka-idol. Ngayon, yung mga binabanat nila kay Tatay Tekram, ito lang kasagutan ni Kuya SMB. So alam naman natin na nagkaroon ng issue between Dave and Tekram nakaraang taon regarding sa the sponsors, plus nadagdagan pa na maraming taong na involved. What do you mean? Maraming vlogger ang nakisawsaw, excuse this word, nakisawsaw sa issue na ito, na dahil sa mga vloggers lumaki ang issue na yon. Okay, lumaki ang issue na yon kasi ang iba may kumampi dito kay Tatay Tekram, ang iba naman may kumampi naman doon kay Dave Manalastas. Okay, so yun po ang nangyayari po. Siguro for me, yun po din ang naging dahilan kung bakit mo baba ang views. So alam naman ninyo mga sa mga viewers ni Tatay Tekram na almost supporters ni Tatay Tekram may edad na, mga senior citizen. Lalong-lalo na sa mga malalayong lugar, sa iba't ibang kontinente, sa Europa, Antarctica, Timog Amerika, Hilagang Amerika, Europa. Doon yung marami ang supporters ni Tatay Tekram. So alam naman natin na yung mga supporters na yun, yung mga may edad na, ayaw nila ng gulo. Gusto nila good vibes. Maayos ang daloy ng pagbablog. Siguro yun din po ang naging dahilan. At may natulungang tao. Gusto nila positive lagi yung kanilang mapapanood. Ganun po. Ang pag-uunawa ni Kuya SMB kung bakit medyo bumaba yung views ni Tatay Tek dahil po sa mga iba't ibang vloggers. At saka din yung naging issues nila Dave and Tatay Tek. Tapos doon, pagdating doon sa Cebu, nagkaroon din regarding din sa issues regarding din sa mga sponsors, di ba? Hindi talaga mga ka-idol maiiwasan yung mga ganitong sitwasyon. Sana naman manawaan ng lahat. Bakit? Doon naman po tayo mga Katek sa subscribers. Bakit hindi umarangkada? Ilang buwan na ilang mag-iisang taon na hindi pa rin umarangkada yung subscribers ni Tatay Tek. Yung pong ating pag-uusapan ngayon.
So alam naman natin, dito sa YouTube, hindi tayo lagi dito nagkiklik. Swertihan lang dito. Hanggat sikat ka pa, sabi pa word, samantalahin mo na. Kasi hindi lahat ng panahon nasa iyo ang oras. Okay? Yung pang kung ano ni Kuya SME dun. Siguro, naging dahilan din kung bakit bumaba ang subscribers. Not bumaba, hindi umaarangkad ang subscribers ni Tatay Tekram dahil din dyan sa mga, sa mga vloggers na pabida-bida. This is my opinion, reaction ni Kuya SMB. Sana yung lang may magalit. Instead, na yung mga vloggers sana ning mas malapit kay Tatay Tekram, manghikayat ng mga supporters, manghikayat ng mga bagong dating. Ang problema, sila pa ang gumagawa ng paraan na lumaki ang issue. Tama ba ako? Sila ang gumagawa ng way na magkaroon ng issue. For what? What is the reason? For the self-interest, not the community interest. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kaya, wag nyong i-blame lahat kay Tatay Tek kung bakit gumanon ang kanyang views, ganun ang naging estado ng kanyang yung community dahil po nakala ng karamihan na maraming tumulong sa kanya, akalang karamihan all of vloggers around the Tatay Tekram na to nakatulong sa kanya. Hindi lahat po mga ka-idol. Hindi lahat. If you are the pioneer, matagal ka na dito sa community na ito, anong dapat mo gawin regarding sa mga anik-anik na nonsense issues? Hindi mo papansinin. Gumawa ka ng way, paanong way na dapat mapaniwala mo ang tao na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na hindi ka rin makapanakit kung sinong nagmulan o kung saan nagmula ang issue. Kasi ang nangyayari po nito, karoon na nga ng issue, aawayin, dudugtungan. Yan po ang ginagawa na almost, hindi naman lahat ng mga vloggers. Yes, nandun yung point to defend Tatay Tekram. But ang tanong ni Kuya SMB, tama ba ang ginagawa mo to defend Tatay Tekram? Na makapag-invite tayo ng mga bagong support ni Tatay Tekram. Kahit naman po sino. Halimbawa kayo po, no? Uulitin ko. Gusto nyo bumisita sa bahay ni Bong Revilla. Okay? Doon na kayo sa gate. Nang narinig nyo, nang napansin nyo na nag-aaway na halimbawa ng si Lani tsaka si Bong Revilla nag-aaway sa loob ng bahay nila. Ang tanong ni Kuya SMB, papasok pa ba kayo? Magdodoorbell pa ba kayo na gusto nyong pumasok doon? Na alam nyo na nag-aaway ang mag-asawa. Di ba hindi? Ganito po ang nangyayari ngayon noon sa Tekram. Wala nang papasok dito sa community na ito kung ang kung sinong taong napanood nito na gustong pumasok sa community nang napansin nila na medyo kakagulo dahil sa issues, dahil sa sponsors, dahil sa mga pera, anik-anik, ng mga nonsense issue, papasok pa kaya sila dito? Hindi na. Ganun lang po dun. It's a very simple lang po. Mga katekram? Sorry po Sorry po. Dapat if you are the pioneer here, mga English talaga ni Kuya SMB, no? Wala pang tulog yan. Natawa lang daw. Kapag, nakalimutan ko tuloy, a pioneer of this community, mga English talaga, Ma'am Japina Michelle, if you, natawa tuloy ako, Miguel love shout sa Ma'am Japina, and of course, kay Mr. Rolly, Miguel love shout out, mga legit, yan, mga tunay na, na vlogger legit, okay? Na wala kang makikita sa kanila na may mga sila punto por punto. Hindi ayaw nila ng plastikan. Gusto nila yung direct to the point. Okay, we go back our content. Ganun lang po dun. Mga ka-idol ng Kuya SMB. So yun po, that's my opinion kung bakit bumaba ang views.
at saka kung bakit hindi umaarangkada yung subscribers ni Tatay Tekram. Yun lang po ang mga opinion ko, reaction ni Kuya SMB, opinion ni Kuya SMB regarding po doon. Okay? Bumaba dahil sa mga anik-anik nonsense issues sa paninira sa kanya. Siyempre, umaarangkada pa rin yung si Ursula, still pa rin siya, nandun pa rin. Hindi ba siya nagdadirect to the point, mag-mention ng pangalan, pero nandun pa rin ang paninira niya sa kanya. Hilig siya magparinig. Hilig siya magparinig ng issues na ipupukol kay Tatay Tekram. Okay? Ang iba naman, syempre, dahil sinacycle nila yun, yung mga nakaraan previews, nag-issue si Tatay Tek tsaka si Dave, tsaka maraming vlogger ang na-involve na dahil ang iba instead na i-hold yung issues, hindi ipalawak dahil lalong lalaki ang magsasakripisyo din yung mga supporters, pero gugo pa rin. Akala nila sa ginagawa nilang maraming views is malaking impact po yan kay Tatay Tek, but it's a big no. Okay? It is a big no. Hindi pa yung makakatulong. Actually, napapansin po natin na walang naman malaking vloggers na may mga anik-anik na issue regarding this. Wala. Kasi disappointed na yan sila, yung mga supporters. Disappointed. Okay? Yun lang ng mga Kuya SMB. Na parang very disappointed. Kung ganun man ang way ang kanilang ginagawa nga more on issues. So ang akin lang naman purpose, ang akin lang naman ibig sabihin na sana naman if you are the legit diehard supporters, diehard vlogger under of Tatay Tekram, dapat gumawa ka naman way na how you invite outside people na makuha mong loob nila na sumuporta of this community. Okay? Paano sila pupunta dito sa loob ng ating community? Even the vlogger na i-consider ang sarili as a pioneer na hindi man lang alam kung anong dapat niyang gawin. Tama ba ako? Kasi while nanonood sa kanyang mga videos, more on issues, more on pang-aaway. Diba? Wala yan. Pwede naman tayo mag-defend sa proper ways. There are many ways. There are good ways na makapag-defend tayo ng tao. Hindi yung pasigaw-sigaw ka pa, pabida-bida ka pa para mapansin, pero at then pala para sa sarili mo pala yon. Hindi para sa community. Self-interest ang pinapaero mo, not the community interest. Ganun lang po, di ba? SMB, parang nagwawali ka. Ganun talaga mga segment natin dito mga katekram. Ganun lang po dun kay Kuya SMB. I like how to express ng paliwanag. Halimbawa, si Japena. Si Michelle Japena, malumana yung kanyang pananalita. More on kung how you way to talk. Doon mo rin sometimes ibang tao doon maengganyo eh. Mabait, tama yung ginagawa niya. Ganon, hindi yung sigaw-sigaw ka pa, tatawa ka pa. Di ba para kang kontrabida na hindi mo alam. Okay? Are we blessed? Sana ang akin lang, magtulungan na lang, Kasi kung anong tagumpay ni Tek, tagumpay din mga vloggers sa nakakapaligid nito. Alright? Ganon lang po dun. Kasi ang iniisip dyan ng isa, ayos siya magpatalo. Gusto na, only one. Matagal na ako dito. No. Dapat hindi ganong way. Mga Kevin, matagal ka na dyan. Sa position mo na yan. Marami kang mga grupo-grupo na sinalihan. Huwag naman ganong way. Kasi hindi actually, kung if you are the hair supporters of Tatay Tek, maling-mali po yan. Alam ko may edad ka na. I don't know what's, ilang taon ka na. But, balance din. Bukikiit, kilitasin ang bawat segmento ng sitwasyon or issues na makatulong ka sa founder na sinasabi mo you are legit, you are die hard to support Tatay Tekram. Ganun lang po doon. Kasi mahirap naman na okay, legit support Tatay Tekram. Ginagamit mo ang pangalan ni Tatay Tekram pero sa sarili mong grupo ang pinapupunteryahan. Huwag
na po tayo rin magtaka kung bakit bumababa yung views ni Tatay Tekram. Wag rin po tayo magtaka kung bakit to, still maintain pa rin yung kanyang subscribers dahil sa pinapakita din po ninyo. Ganun lang din po yun. Halimbawa lang po ito. Wag naman sanang ganun. What I mean, di pa lahat tayo naman, bago tayo mag-conclude, busisiin, kilitasin ang bawat sekremento or sitwasyon, kahit pa paano, malalaman natin kung saan ba anong dapat gawin at to solve the problem na maiwasan na ito sa sunod at maka-step forward na ang ating community. Ganun lang po dun. Sana naman na wag masamain ang mga ethics word ni Kuya SMB. Excuse me po, diba? Ganun lang po dun. Mega love shoutout din pala sa mga supporters na patuloy sa mga supporter kay Kuya SMB. Maraming salamat kahit hindi man tayo tuloy-tuloy ang ating pagsusuporta, nandun pa rin. I always watching kung may oras ako, may tema ako. Nanonood ako sa mga kaibigan kong vloggers. And of course, kay Tatay Tek na mga videos niya, yung nagbibigay siya ng tulong. It's the very best to watch the videos na ina-upload ni Tekram. Huwag kayong magpukol sa mga nonsense issues, kagayang ginagawa dyan, na hindi talaga yun makakatulong sa kay Tatay Tek. So yan rin po ang opinion, reaction ni Kuya SMB regarding po dyan mga ka-idol, na alasaging sir, busisiin, kilitasin. At saka mag-check din kayo kung okay ba yung segue, how you approach sa mga, paano kayo magsalita sa mga tao to defend Tatay Tek. Kasi isang pagkakali mali mo lang, mali din Tatay Tekram. Dahil kung wala, kasi nandyan ka ngayon dahil sa pangalan ni Tekram. Kasi kung ikaw lang, walang may manonood sa iyo. Ganun lang po dun. Tsaka yung panghakot mo ng tao, panghakot mong tao, that's your choice. Buhay mo yan, okay? Ang akin lang naman point dito is, gumawa ka rin ng way paano ka rin makatulong, hindi yung financially, for community, not for your own, sa yung sarili lang, okay? Kahit paano makakatulong din po yun. Kasi kung i-conclude na lang natin, kasi yun talaga yung nasa isip mo, na gusto mong ipakita sa publiko na mas malapit ka kay Tatay Tek, go, do what you want. Do what you want. Kasi wala kaming mga taong wala tayong masasabi kung ganun ang kanyang mindset ng isang tao. What I mean, wala tayong magagawa na mapaniwala natin ng isang tao kung ang isang tao kung ganun ang kanyang mindset. Okay? Pride. Ganun. Kaya tayo na lang po mag-a-adjust yung magaganong sitwasyon. Yan, maraming salamat all of the OFWs na sumusuporta kay Tatay Tek. Bang bang, mega love shoutout. And happy Valentine's. Happy Valentine's sa mga single dyan. Kumusta kayo? Sana I wish to wish the wish you wish na makahanap na kayo ng partner this coming Valentine's, para nandun yung pack na pack and full ang kasiyahan. Life is short, enjoy what you want, mag-enjoy ka kung ano man ang gusto mong gawin. Enjoy na hindi ka makakasakit ang ating kapwa. Pray always, God be with you. Hanggang sa muli, again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto. Fact na fact and full na full. Have a good day everyone. Tekram community, magkaisa, magtulungan, may angat ang step forwards ng buhay ng community na ito na hindi malagas. Have a good day and happy weekend.